Marami po kasi nagpapaliwanag tungkol dito. Ano po pa yung talagang tama? Tungkol po dun sa banal na halik. Ang ginawa po kasi ng mga ministro ni Manalo, nangopya ng paliwanag sa mga pastor protestante. Tungkol po dyan sa banal Mabuti na... karinig mo. Ayan. Ngayon, tungkol po sa tanong nyo kanina, ito yung paliwanag ng mga nagsisipagsuri na yung nung kahulugan ng banal na halik. Opo. Ito po, sa pagkakaliwat na po sa ating wika, mula po sa Weekly Bible Commentary, sa page 1225. Ano bang nasa makabagong mga kultura ang lumalarawan sa malalim na pagmamahalan na dapat madama ng mga Kristiyano sa isa't isa? Isang halik sa pisngi, isang mainit na pakikipagkamay, ang paghahawak ng dalawang kamay, at iba pa. Ito ang katumbas ng iniutos ng mga apostol. Ito yung bunga ng pagsusuri ng mga nag-aaral po sa Biblia, kapatid na Michael, tungkol po sa Roma 16:16, ang ating stand na yung banal na halik, paraan po ng pagbati doon po sa mga bansa na yung beso-beso. Opo. Tama yun eh, wala namang masama doon. At ginagawa nga po sa loob ng Iglesia ni Cristo, may mga kaani po sa Iglesia na yun ang ginagawa. Opo. Na ang isa naman katumbas nito, yung shake hand. Opo. Batay din po sa ating binasa. Yan ay katumbas ng itinuro ng mga apostol. Batay po sa komentaryo nito. Ayan. So para sa mga iglesia ni Manalo, ang banal na halik, shake hands at saka beso-beso. Eh napakatangang paniniwala, napakagago na paniniwala na beso-beso. Paano maghahalikan yung nasa Roma at nasa Judea ay layo nun? Paano magbe-beso-beso? Yung nagbe-beso-beso magkalapit, yung nagsishake hand magkalapit. Eh yung magbabanal na halik, magbabatian ng banal na halik, nasa Roma yung binabati, ang bumabati nasa Judea. Alam mo kung gaano kalayo yung nasa Judea sa Roma. Basahin mo kung gaano kalayo, Brad Mel. Ito po ang distansya ng Roma sa Judea na binabati ng banal na halik. Ang pagitan po pala, kapatid na Eli, ay 1,448 miles. Eh, paano magbe-beso-beso yan eh? 2,000 kilometro ang layo ng isa't isa. Pino mo, 2,000 kilometro, magbe-beso-beso at magsishake hands. Eh, kahit si Lastic man, hindi aabot yung kamay niya ron eh. Pag nakipag-shake hands eh. Kaya malaking kagaguhan yan turo ni Manalo. Sabagay, hindi turo ni Manalo yan eh. Walang maituro si Manalo sa mga pastor niya na namulot sa mga Wycliffe Dictionary. Yun daw ang kanilang stand. Banal na halik, shake hands, saka beso-beso. Di malaking kagaguhan yan, kapatid. Hindi totoo yan. Ang banal na halik, alam mo ang halik, ginagawa yan, hindi ng pisngi. Hindi pisngi ang pinanghahalik. Ang ipinanghahalik, bibig. Diba? Alam ba kung ano kahulugan ng kiss? Tingnan mo sa diksyonaryo kung ano kahulugan ng kiss, Brad Mel. Patingin nga po ng paliwanag ng dictionary mismo tungkol sa halik o kiss. Alam ito ni kapatid na Roland. Ayan, kiss. Number 1 meaning, caress with lips. To touch somebody or something with the lips, either gently or passionately. Wow. Ano ang pinanghahalik, Brad Mel? Labi po, kapatid na Eli, bibig. O, hindi beso-beso, bibig ang pinanghahalik eh. Diba? Opo, kapatid na Eli. Paano mangyayaring beso-beso yan? Ang magsasalubong, ang manghahalik, bibig, labi. It is the lips that do the kissing. So, hindi yan beso-beso. At hindi lalong kamayan na shake hands. Diba? Ang kahulugan kasi ng ugat ng salitang ugat na kiss, kaya i-kiss ay bibig o labi. Yan. Alam mo ang kahulugan sa Biblia niyan, kapatid. May banal na halik. Mayroong banal na halik. Ang halik, labi ang ipinanghahalik, magsasalubong yung dalawang labi, kaya naghahalikan di ba? Tama po yun. Naghahalikan, nagsasalubong ang dalawang labi. Ngayon, alam mo kahulugan no, kapatid namin, basahin mo yung awit, 85 verses. Kaawaan at katotohanan ay nagsalubong. Katwiran at kapayapaan ay naghalikan. Ayon.
Kung maghahalikan tayo, Brad Mel, yung katwiran mo, yung kapayapaan ko, yung kaawaan mo, yung katotohanan ko, pagsasalubungin natin. Ang ibig sabihin, unawaang magkakapatid yan. Justice, unawaan, at uunawaan tayo. Ang batian ng banal na halik, uunawain kita, uunawain mo ako. Sasabihan kita ng katotohanan, sasabihan mo ako ng katotohanan. Yung kaawaan mo, sasabihin mo sa akin, kaawaan din sasabihin ko sa'yo. So walang away. Katwiran ko, katwiran mo, pagsasalubungin natin, so may kapayapaan. Kaya sabi ng Biblia, ang katwiran at kapayapaan ay naghalikan. Yan ang ibig sabihin niyang kapatid. Salamat po. Ayan.